Ang kasama ko sa nirerentahang apartment ay tila isang babaeng mahinhin at mabait. Pero nang balak ko nang lumipat, bigla niya akong hinarangan sa pinto kasama ang ilang tao. Nagmistulang demonyo na humahabol sa akin. Ako'y araw-araw na nagpapakahirap. Pinagsisilbihan ka ng masasarap na pagkain. Hindi mo na nga ako pinasaya. Tapos gusto mo pang umalis? Huli na. Itong pesting trabahong to, ayoko nang pasukan kahit isang araw pa. Ang lintik na boss, masyadong hindi makatao. Kawawa naman ang maganda kong weekend. Kailangan ko pang gumising ng maaga para mag-overtime. May naamoy akong bango ng pagkain mula sa labas ng pinto. Ang butihing si Liu Jai ay nagsimula na sa kanyang abalang umaga. Inihain sa mesa ang masarap na lugaw na mailamang dagat. Sumandok si Ate Liu ng isang mangkok para sa akin. Ingat ka, mainit yan. Kinuha ko ito agad at ngumiti bilang pasasalamat. Gaya ng dati, pinuri ko si Ate Liu. Napakabuti mo, maganda at magaling pa. Sino mang mapapangasawa mo, napakaswerte niya. Napangiti siya ng bahagya. Yumuko at humigop ng lugaw. Mabilis kong naubos ang isang mangkok. Hindi pa tapos ay pinunasan ko na ang bibig ko, handa nang umalis. Ngayon ang araw ng sweldo ko. Ate Liu, mamayang gabi ililibre kita sa labas. Kung gayon, hindi na ako magluluto mamayang gabi. Tumayo siya at pumunta sa kusina. Pagbalik niya, may dala siyang isang lunchbox. Kinuha ko ito at inalog-alog. Anong masarap na niluto mo ngayon? Hehe, syempre, lahat ng paborito mo. Ako si Chenze, isang taong walang ibang inaasahan. Huwag kayong magkakamali ah. May mga magulang ako. Pero naghiwalay sila. At pareho nang bumuo ng bagong pamilya. Hindi na nila ako maasikaso. Ang tanging ugnayan namin ay tuwing may okasyon para magbigay ng balita. At mga text message kapag pumasok na ang pera sa bank account ko. Kapag may problema ako, sinasabi ng tatay ko na hanapin ko ang nanay ko. Ang nanay ko naman, sinasabi na hanapin ko ang tatay ko. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Ang buhay na wala sila. Mas malaya pa nga ako. Ang sarap ng walang iniintindi. Nang magkatrabaho ako, hindi na ako humingi ng pera sa kanila. Nagrenta ako ng sarili kong bahay. Tipong, basta busog ako, okay na ang lahat. Sila rin naman, masaya na hindi ako nakikipag-ugnayan. Maliban sa hindi ako marunong magluto. At araw-araw na puro take-out ang kinakain ko. Maayos naman ang lahat. Pagkalipas ng kalahating taon, bigla akong pinuntahan ng landlord ko. Tinanong niya kung pwede akong makipag-share sa iba. Kalahati na lang daw ang renta. At libre na ang tubig at kuryente. Kinwenta ko. At naisip kong parang hulog ito ng langit na biyaya. Agad akong pumayag. Pagkalipas ng 2 araw, dumating na siya. Nakamaong. Balingkinitan ang katawan. May suot na silver na kwintas sa lig. Nakasombrero ng itim na baseball cap, nakayuko at malamig ang tingin. Sa unang tingin, mukhang mahirap pakisamahan. Akala ko'y isang taong mahirap biruin. Pero isa pala siyang babaeng banayad, mabait, matatag ang emosyon. At napakagaling magluto. Masasabi ko lang, hindi mo talaga mahusgahan ang tao sa panlabas na anyo. Mula nang lumipat siya, hindi na ako umorder ng take-out ni minsan. Hindi na rin ako nagwalis. Noong una, medyo nahihiya pa ako. Nakipag-agawan pa akong gumawa ng gawaing bahay ng ilang araw. Pero nang maging komportable na kami, hindi na ako gaanong formal. Kain kong kain, inom kong inom. At kung utusan ko sila, walang keme-keme. Tawag ko sa kanya, Ate Liu. Ang trabaho ni Ate Liu ay medyo flexible. Hindi kailangang pumasok ng 9 to 5. Karamihan ng oras ay nagtatrabaho siya sa bahay. Hindi rin siya mahilig lumabas. Palaging nasa bahay lang at parang walang mga kaibigan. Kapag hindi siya abala, inaaya ko siyang lumabas para mamasyal. Napakasaya niya. Nitong mga huling araw, hindi ko alam kung bakit pero madalas siyang maagang umaalis at gabing-gabi na umuuwi. Pag-uwi niya, may mga sugat. Minsan sa binti, minsan sa braso. Ilang beses na, matutulog na sana ako. Kakatok siya sa pinto para humingi ng tulong sa paggamot ng sugat niya. Yung mga sugat, parang galing sa bugbog.
Tinanong ko siya kung may nakaaway siyang masasamang tao. Sabi niya, pamilya raw niya ang bumugbog sa kanya. Mukhang isa rin siyang anak na masahol pa sa walang pamilya ang meron. Hindi na ako nagtanong pa. Minsan, sobrang tindi ng bugbog sa kanya, hindi na siya makabangon sa kama. Nag-leave ako ng 2 araw para alagaan siya. Totoo ba to? Grabe naman sila makapanakit sa'yo. Sa susunod na saktan ka nila, gumanti ka. Kung ayaw mo nang umuwi, dito ka na lang sa akin. Nag-aral ako ng sanda, Chinese kickboxing. Ako na ang poprotekta sa'yo. Ngayon, dapat ay overtime lang. Dapat mas maaga akong makakauwi kaysa dati. Pero sinumpong na naman ang boss. Bigla ang inutusan akong sumama sa kanya sa isang biglaang pulong sa main office. Anong magagawa ko? Umaasa ako sa trabahong ito para mabuhay. Nag-text na lang ako kay Ate Liu. Sinabi kong pupunta ako sa business trip. Pagbalik ko, ililibre ko na lang siya ng pagkain. Sumagot siya, sige, ingat ka. Sa sasakyan, nag-usap kami ng boss ko sa labas, si Emitkin. Emitkin, bakit po biglaan ang pulong? Nagsindi ng sigarilyo si Emitkin. Sabi ni Chen Sheng, hindi ko rin alam. Narinig ko lang napapalitan daw ang nasa itaas. Kung gayon, magkakaroon ba ng pagbabago sa kumpanya natin? Hindi sigurado. Narinig ko na ang babaeng ito ay pangatlo sa pamilya Liu. Laging low profile. Hindi natin alam ang ugali niya o kung ano paman. Tingnan na lang natin. Ang pamilya Liu ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Shangjing. Ang Liu Group din ay isang nangungunang kumpanya. May kasabihan pa nga na kapag bumahing lang ang isang miyembro ng pamilya Liu, nayayanig na ang buong Shangjing. Ang pagpapalit ng pinuno ay isang malaking bagay. Pero walang kahit anong balita na lumabas. Mukhang hindi simple ang bagay na ito. 3.5 oras na biyahe. Nakarating kami mga alas 5. Isang 5-star hotel. Nakareserve na ang buong lugar. Ako, bilang isang maliit na assistant lang sa branch office. Siguradong walang karapatang dumalo sa pulong. Sa unang palapag lang ako pwedeng maghintay. Maraming kumpanya sa ilalim ng Liu Group. Ang mga naghihintay lang sa baba ay nasa 7 hanggang 80 tao na. Nag-uusap-usap sila. Nakisali rin ako sa pakikinig at marami akong nalamang balita. Ang bagong pinuno ng pamilya Liu. Hindi raw basta-basta. Nawala ng mahigit 1 taon. Pagbalik niya, ipinakulong niya ang kanyang panganay na kapatid na lalaki. Ang pangalawang kapatid na babae ay ipinatapon sa ibang bansa. At inagaw ang kapangyarihan mula sa sarili niyang ama. Sabi nila, magulo raw talaga sa mga mayayamang pamilya. Mukhang napakaganda sa labas. Pero sa loob, puno ng mga lihim na alitan. Sumingit ako, ano nga palang pangalan ng bagong pinuno? May sumagot, sino ba namang makakaalam niyan? Narinig ko sa boss ko noong tumatawag siya, ang tawag niya ay Wild Liu Sanji. Siguro, tatawagin na natin siyang Director Liu. O kaya Liu Sanji. Pero huwag na nating masyadong isipin yan. Ang mga taong tulad niya, hindi naman natin makikita. Sa bagay, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa itaas. Dito lang kami sa baba, naghihintay lang. Walang silbi. Ako at ilang assistant mula sa ibang branch office ay lumabas. Nag-iisip na mamasyal sa malapit. Paglabas pa lang namin, may 5 o 6 na Mercedes-Benz. Nakapalibot sa isang limited edition na Rolls-Royce. Papunta sa direksyon namin. Hinila ako ng katabi ko, uy. Ayan na, ayan na. Siguradong si Liu Sanji na ang nakasakay dyan. Tumingin ako. Iba talaga kapag bigatin ang lumalabas. Ang datingan hindi pangkaraniwan. No. Hindi kaya tayo magkakaroon ng karangalan. Na makita siya. Habang nagsasalita kami, huminto ang sasakyan. Mula sa bawat Mercedes-Benz, lumabas ang 4 na tao. Tingin ko, mahigit 20 sila. Sabay-sabay silang pumila sa magkabilang gilid ng Rolls-Royce. May yumuko para buksan ang pinto ng kotse. Isang babae ang lumabas mula sa sasakyan, pinalilibutan ng mga tao. Hindi makita ang mukha. Bahagya lang makita ang gilid ng mukha niya. Ang lakas ng dating niya, nakakatakot. Sa gilid ng mukha pa lang, kamukha na ni Ate Liu.
Pero ang aura niya, 10 Ate Liu ang katumbas. Tinapik ni Assistant Lee ang balikat ko. Hindi nga maikakaila babaeng magiging bigatin. Ang lakas ng dating grabe. Tumango ako. Tara na. Kumain na tayo. Habang kumakain, nag-text ako kay Ate Liu. Ate Liu, kumain ka na ba? Sumagot si Ate Liu, kumain na. May kasama pang picture. Sa bahay nila. Sa mesa, may 2 platong mukhang katakam-takam na pagkain. Isa ay kamatis na may itlog. Isa naman ay sili na may karne. Nagpadala rin ako sa kanya ng picture. Sumagot siya, Xiaoze. Kailan ka babalik? Hindi ko alam, Hindi ko dala ang susi ko. Kung gabihin ako sa pag-uwi, pwede mo ba akong pagbuksan ng pinto? Pwede. Ang bait talaga ni Ate Liu. Mukhang nag-overthink lang ako. Nasisiraan na yata ako ng bait. Pinaghihinalaan ko pang si Ate Liu ay si Liu Sanji. Pagkatapos kumain, wala na ang mga sasakyan. Mukhang nakaalis na sila. Naghintay pa kami ng halos 1 oras. Bago bumaba ang boss ko. Kasama ang ilang matataas na opisyal mula sa itaas. Kinawayan niya ako. Agad akong lumapit at bumati sa mga opisyal. Pauwi na kami. Panay ang tawag ng boss ko. Puro tungkol kay Liu Sanji ang sinasabi niya. Pagkababa niya ng telepono, kumuha siya ng sigarilyo at nagsindi. Nakaupo ako sa passenger seat, antok na't hindi na maidilat ang mga mata. Mabait naman ang boss ko. Inihatid niya muna ako sa bahay. Pagdating sa tapat ng bahay, tatawagan ko na sana si Ate Liu para magpabukas ng pinto. Pero bumukas na ang pinto ng elevator. Si Ate Liu, nakapambahay na damit. May bitbit na malaking supot ng mga gamit. Ate Liu, ang gabi na, namili ka pa? Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto. Sabi niya, naubusan ng toothpaste. Naisip ko baka kailanganin mo pagbalik mo kaya lumabas ako para bumili. Yung paborito mong biskwit sa kabinet, naubos na rin. Kaya bumili na rin ako ng ilang pakete. Pagkatapos kong magpalit ng sapatos, sumunod ako sa kanya, bahagyang nakangiti. Ang bait talaga ni Ate Liu. Kailangan ko talagang suklian to. Ngumiti siya. Paano mo naman ako susuklian? Kinuha ko mula sa bag ko ang regalong binili ko sa kalye kanina. Inabot ko sa kanya. Buksan mo. Kinuha niya ito at maingat na binuksan. Wow! Ang bagong hair clip ng Chanel. Nakita ko kasing bumili ka ng bagong bestida kamakailan. Noong namasyal ako dati, nakita ko tong hair clip. Pakiramdam ko bagay na bagay sa'yo kaya binili ko. Mukhang simple. Pero understated luxury. Ano sa tingin mo? Dahan-dahan niyang kinuha ito. Tiningnan tapos yumuko. Ang ganda. Salamat, Xiaoze. Ate Liu, buti na gustuhan mo. Ate Liu, inaantok na ako. Matutulog na ako. Kinawayan ko siya. Good night, Ate Liu. Tumango siya. Good night. Sabi nila, ang bagong pinuno, laging may pasabog sa simula. Sa ilalim ng matinding pamamalakad ni Liu Sanji, maraming pinuno ng branch office ang napalitan. Natakot ang boss namin kaya araw-araw siyang nag-o-overtime sa opisina. Ako, bilang assistant niya, kailangang sumama. Sa wakas, weekend na. Bihirang maging tao ang boss. Pinayagan niya akong mag-half day. Sa totoo lang, siya mismo ang hindi na makatiis. Umuwi na siya para suyuin ang asawa niya. Naisip ko, may utang pa akong isang kainan kay Ate Liu. Ngayon ko na lang babayaran. Sa Commercial Street sa City Center, may isang private dining restaurant. Kilalang masarap. Kailangan magpa-reserve 1 buwan ng maaga. Ngayon, nagkataong may bakanting pwesto. Pagpasok pa lang, may waiter na sumalubong sa amin. Pagdating sa pwesto namin, binigyan ko siya ng menu. Sabi ko, Ate Liu, libre ko ngayon. Kahit anong gusto mo, order ka lang. Natigilan siya. Tapos bahagyang umiti. Kung gayon, hindi na ako magpapakipot. Tiningnan niya ang menu. At umorder ng ilang signature dishes. Habang naghihintay ng pagkain,
Nag-usap kami habang umiinom ng tubig. Nagreklamo ako, ang hirap magpabook sa restaurant na to. Mahigit 1 buwan akong nag-book bago nakakuha. Kinuha niya ang tsaa at sinalinan ang tasa ko. Tinanong niya, gusto mo ba talaga ang restaurant na to? Kinamot ko ang ilong ko. First time ko dito. Hindi mo ba alam kung gaano ako kakuripot? Kung hindi lang kita gustong ilibre sa masarap na kainan. Hindi ako gagastos sa ganito kamahal na lugar. Pagkasabi ko nyon, natawa siya. Anong tinatawa-tawa mo? Anong masama sa pagiging kuripot? Sakto namang dumating ang waiter para iserve ang pagkain. Inabot ko sa kanya ang gloves. Nagkunwaring galit, Ate Liu, Ate Liu. Ang lakas ng loob mong tawanan ako, tapos kakain ka ng libre. Ibalat mo nga ako ng hipon. Nakangiting kinuha ni Ate Liu ang gloves. Natural na isinuot ito, kumuha ng isang hipon. At mabilis na nabalatan ito. Hindi pa nakalimutang isawsaw sa sauce. Kumuha ako ng isa at isinubo. Naramdaman kong sulit talaga ang pera. Ang sarap. Ate Liu, tikman mo rin, dali. Pinilit kong pakainin si Ate Liu. 2 subo lang, hindi na siya kumain. Nagpatuloy siya sa pagbabalat ng hipon para sa akin. Hindi ka ba kakain, Ate Liu? Huwag mo na akong intindihin. O baka hindi mo gusto. Inilagay niya ang binalatang hipon sa mangkok ko. Busog na ako. Kung gusto mo, kumain ka pa. Hindi pa nga to kalahati ng kinakain mo sa bahay. Mukhang hindi mo gusto ang restaurant na to. Sa susunod, ililibre na lang kita sa iba. Dahil sa prinsipyo kong isayang ang pera kung hindi ubusin. Tahimik akong kumain ng kumain. Pagkatapos kumain at uminom, nakaupo ako sa pwesto ko, naghihimay ng prutas. Nagbabalak na magbayad mamaya-maya. May pumasok na grupo ng mga tao sa labas. Mga 7 o 8 sila. Isa doon ay si Young Master J. Isang bituin sa mundo ng negosyo. Madalas lumabas sa mga financial channels. At higit sa lahat, may mga chismis na. Siya raw ang fiance ng napakagandang si Liu Sanji. May isang lalaki na presidente ng Hu Group. Sumama ako sa boss ko para makipag-usap sa kanya tungkol sa isang proyekto. Ang pamilya Ho, bagamat hindi kasing tanyag ng pamilya J, ay isa rin sa mga nangungunang pamilya sa Shangjing. Ang babae sa likod nila, mga 19 taong gulang. May subo-subong lollipop, nakayuko at naglalaro ng cellphone. Aalisin ko na sana ang tingin ko. Pero biglang tumingala ang babae, Chenze. Ang kapatid ko sa ina. Mabilis siyang lumapit, nakatitig sa akin. Anong ginagawa mo dito? Kumakain lang. Tinuro ko ang mga pagkain sa mesa. Lumapit na rin ang iba. Tumayo ako, babati na sana. Pero nagbago ang mukha ni na Young Master J at President Hu. Magalang silang bumati, Sanji. Noon lang napansin ng kapatid ko ang taong nakaupo sa tapat ko. Nagulat siya, hala. Liu Sanji. Grabe, ang buhay nga naman parang gulong. Ilang araw lang ang nakalipas, akala ko nasisiraan na ako ng bait. Pinaghihinalaan kong si Ate Liu ay si Liu Sanji. Hindi naman pala nasiraan ng bait. Pero parang sumasabog ang utak ko. Tiningnan ako ng kapatid ko. Tapos tiningnan si Liu Sanji. Tinanong niya, ikaw at si Liu Sanji. Kayo di. Wala kaming ano. Bahagya akong napaubo. Tiningnan ko ang taong nakaupo sa tabi ko, mahigpit na hawak ang baso. Pilit na nagpakatatag, hindi yan ang iniisip niyo. Wala kaming relasyon ni Ate Liu. Magka-housemate lang kami. May narinig akong malamig at walang emosyong boses mula sa gilid ko. Housemate kami. Nabarahan ang lalamunan ko. Napaubo ako ng sunod-sunod. Si Liu Sanji, walang pakialam. Maalaga pa akong sinalinan ng tubig. May halong pagkainis, may mali ba akong nasabi? Bakit ka ba ganyan ka-excited? Paano ba namang hindi ako magiging excited? Tiningnan ko ang mga taong nasa tabi ko na parang tinamaan ng kidlat. Kinuha ko ang wallet at damit ko sa tabi. Nahihiyang sinabi, may gagawin pa ako, mauna na ako. Kayo na lang ang mag-usap ha? Hindi ko na inisip kung tama ba o hindi, lumampas na lang ako sa kanila at umalis. Bago lumabas, hindi ko nakalimutang magbayad. Ayaw na ayaw akong pagbayarin ng manager.
Noon ko lang napagtanto. Ang restaurant na ito pala ay pag-aari rin ng Liu Group. Sumakay ako ng taxi sa tabi ng kalsada at mabilis na umuwi. Kinuha ko mula sa bodega ang napakalaki kong maleta. At nagsimulang mag-empake. Napakalakas talaga ng loob ko. Nakipag-share na nga ako sa Big Boss. Tapos araw-araw ko pang inuutusan ang Big Boss na magluto para sa akin. Maglaba at kung ano-ano pa. Napakalaki ng kasalanan ko. Pagkatapos ko lang mag-empake, may narinig akong nagbubukas ng pinto sa labas. Kinabahan ako. Pagbukas ng pinto, nagkatinginan kami. Mabilis siyang sumugod. Bahagyang nakakunot ang noo. Aalis ka. At Liu, hindi. Liu Sanji. Hindi ko po talaga alam na kayo pala si Liu Sanji. Kung hindi, kahit bigyan niyo pa ako ng 10 tapang. Hindi ako maglalakas loob na makipag-share sa inyo. At utusan pa kayo na. Aalis na po ako. Malaki po ang pangunawa niyo. Huwag na po kayong makipag-away sa akin. Nakakrus ang mga kamay ko sa harap ko. Panay ang yuko ko para humingi ng tawad. Sumimangot siya. Lagot, galit na siya. Katapusan ko na. Wala na akong pakialam. Bitbit ko ang maleta ko. Dahan-dahan akong dumaan sa gilid niya para lumabas. Hindi pa ako nakakarating sa pinto. Mga 7 o 8 lalaking nakasuit ang nakatayo na sa pinto. Paglingon ko, si Liu Ruyan, parang gutom na lobo, humahabol sa akin. Pabulong na sinabi. Araw-araw akong gumigising ng maaga at natutulog ng gabi. Pinagsisilbihan ka ng masasarap na pagkain. Hindi mo na nga ako sinuklian. Gusto mo pang umalis? Huli na. Huli na nga. Napaupo ako sa sahig. Naisip ko na kung saan ako ililibing pagkatapos kong mamatay. Nanginginig ako. Anong gusto mong gawin? Humikab siya. Hindi ko pa napag-isipan. Inaantok na ako. Bukas na lang natin pag-usapan. Kinawayan niya ang kamay niya. Ang mga tao sa pinto ay otomatikong nahati sa 2 hanay at tumayo sa gilid ng pinto. Nakahiga ako sa kama. Parang may mga langgam sa katawan ko, hindi ako mapakali. Pabalik-balik ako, hindi makatulog. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ang araw, bumangon na ako. Gamit ang hindi ko gaanong kahusayang pagluluto, nagsaing ako ng lugaw. Nagprito ng itlog. Kinakalkula ko ang oras. Malapit na sigurong magising si Liu Ruyan. Kumatok ako sa pinto. Maya-maya, bumukas ang pinto. Kapag hindi siya pumapasok sa trabaho, si Liu Ruyan ay laging nakasuot ng puting pambahay. Ngayon din. Nang makita niya ako, natigilan muna siya. Pagkatapos ay kinuha ang apron na nakasabit sa dingding at pumunta sa kusina. Ang aga mong nagising. Anong almusal natin ngayon? Egg pioxia ulong bao. Sumunod ako sa kanya, hindi alam kung anong sasabihin. Nang makita ko ang mga nakahain sa mesa, napatigil ako. Mabilis kong kinuha ang apron sa kamay niya. Hinila ang upuan para paupuin siya. Sanji, dati ako ang walang pakundangan. Bulag. Yung. Balak ko sanang lumabas para ibili ka ng almusal. Pero tinuro ko ang mga taong nakatayo sa pinto. Tingnan niyo po, ano po ang gusto niyong kainin? Agad akong bibili. Nakatayo ako sa gilid, nakayuko at nahihiya. Si Liu Ruyan, walang ekspresyon. Kumuha ng medyo sunog na pritong itlog at kinain ito. Kinain niya ang Diyos ko. Hanggang sa maubos niya ang isang pritong itlog. Bago niya ibinaba ang chopsticks at tumayo papunta sa kusina. Sumunod ako. Nakita kong sisindihan na niya ang kalan. Mabilis ko siyang pinigilan. Mahal kong Sanji. Ano po ang gusto niyong kainin? Utusan niyo lang po ako. Bakit po kayo pa ang gagawa? Ang tono niya ay walang pakundangan. Puno ng pangungutya. Ikaw ang magluluto. Baka ipadala pa ako sa ospital para magpa-stomach wash. Umalis ka na dyan at umupo ka na sa labas. Handa na ang pagkain mamaya. Hindi ko pwedeng suwayin ang utos ng Big Boss. Nakaupo ako sa mesa, bagay na bagay ang salitang. Parang nakaupo sa mga karayom. Tiningnan ko ang oras. Malapit na akong pumasok sa trabaho. Gutom na ako.
May isang itlog pa sa plato. Kinuha ko ito at kinagatan. Kumakalabog. May balat ng itlog sa loob. Paano? Paano nakain ni Liuruyan yon nang walang reklamo kanina? Pagkalabas ko lang ng itlog. Lumabas na siya dala ang pagkain. Ang bango ng siya ulong bao. At ang dilaw na egg pea, kasama ang 4 na platitong maliliit na atsara. Napalunok ako. Natawa si Liuruyan. Kain na. Pagkatapos mong kumain, pumasok ka na sa trabaho. Sa kanyang ngiting banayad, tulad ng dati. Parang may kung anong nag-udyok sa akin na kumuha ng isang siopao at kainin ito. Umupo siya at pinanood akong kumain. Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. Puno ng mantika ang bibig ko sa pagkain. Ang sarap, ang sarap. Kumain ka na rin, dali. Umiti siya at tumango. Nagsimula na siyang kumain. Kalahating buwan na. Si Liuruyan ay tulad pa rin ang dating Ate Liu. Mahinhin at mabait. Naglilinis, nagluluto, nag-aasikaso ng bahay. Maliban sa naging medyo abala siya. At hindi na siya umuuwi na may sugat. Talagang tulad pa rin ang dati. Sa kumpanya, nakatulala ako sa pwesto ko. Ang Liuruyan ngayon, hindi exaggeration sabihin, ay parang reyna ng Shangjing. At ako, isang ordinaryong tao lang. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Sa tingin ko, hindi naman siya kulang sa bahay. Anong mansyon, villa, malalaking apartment. Hindi rin naman niya sinabing lilipat siya. Ilang araw lang ang nakalipas. Nakita ko pa ang assistant niya na nagdala sa kanya ng ilang bag. Ilang beses ko nang sinubukang sabihing lilipat na ako. Hindi siya pumapayag, hindi rin naman tumatanggi. Titingnan niya lang ako ng malamig. Natatakot tuloy akong magsabi ulit. Kung siya si Ate Liu, madali lang sanang pag-usapan. Pero hindi siya si Ate Liu. Siya si Liu Sanji. Isang bigating tao na kayang payanigin ang buong Shangjing sa isang bahing lang. Halos makalbo na ako kakaisip. Pero wala pa rin akong maisip na solusyon. Kaya dumapa na lang ako sa mesa, nagkunwaring patay. Maya-maya, nagmamadaling tumakbo ang boss ko. Xiaoze, mag-ayos ka. Mamayang gabi, sasama ka sa akin sa isang banquet. Tumingala ako at nagtanong, anong po? Isang dinner party na inorganisa ng Liu Group Headquarters. Mag-ayos ka. Aalis na tayo agad. Witkin, masakit po ang tiyan ko. Pwede po bang di? Sinamaan niya ako ng tingin. Sa ibang araw, pwede pa. Pero ngayon, hindi. Kahit magtae ka pa dyan, kailangan mong sumama. Nabigo ang pagpapanggap kong may sakit. Sabi ko na nga ba, kaninang tanghali. Nag-text si Liuruyan na medyo malalate siya ng uwi. Sabi niya, kung magutom ako, kumain muna ako ng snacks. Magluluto raw siya pag uwi niya. Yun pala, may pulong. Hay, ayos na. Hindi na niya kailangang magluto. Pauwi na kami. Tinanong ko ang boss ko kung ano ang tema din ngayon. Hindi siya sigurado. Hindi ko masyadong alam. Narinig ko lang na opisyal na raw na mamamahala si Liu Sanji sa Liu Group. Parang seremonya noong unang panahon kapag ipinapasa ang pwesto. Ngayon lang. Sa hotel pa rin na iyon. Pero iba ngayon. Ang buong hotel ay napakaganda ng ayos. Champagne, iba't ibang western dishes at pastries. Ang mga taong dumadaan nakangiti. May mga nanunuyo. May mga naghahanap ng oportunidad. Nakabuntot lang ako sa boss ko, hindi humihiwalay. Chen. May narinig akong isang kalmadong boses sa likod ko. Hindi ko kailangang lumingon. Si Young Master J. Nagningning ang mga mata ng boss ko. Sanay na siyang tumawa at makisama. Young Master J. Kamusta po kayo, kamusta po kayo? Umiti ako. Young Master J. Si Young Master J, nakaasul na suit. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Mukhang cool. Gusto kong makausap si Ines Chen. Anong pag-uusapan namin? Maya-maya napagtanto ko. Ang taong ito ay fiancé ni Liu Sanji. Nakikitira ako sa bahay ng fiancé niya. Siyempre, gusto akong kausapin ng fiancé niya, di ba? Nagpaalam ako sa boss ko. At sumama sa kanya sa kabilang banda.
Sa isip ko, marami ng magagandang eksena ang nabuo. Iniisip ko kung alin ang mangyayari mamaya. Dinala niya ako sa likod na Hardin Eni. Huminto kami sa harap ng isang malawak na taniman ng mga rosas. Ang ganda at elegante ng itsura niya. Bahagyang umiti. Chen. Hindi ko alam kung anong relasyon yun ni Ate Liu. At ayoko ring malaman. Matalino kang tao. Kaya kita hinanap ngayon, hindi ko na kailangang sabihin pa. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Mukha siyang nakangiti. Pero walang bahid ng ngiti sa mga mata niya. Namutla ako. Wala kaming anumang relasyon ni Sanji. Hindi niya na kailangang sabihin, aalis din ako agad. Tumango siya. Hindi kayo bagay. Ang posisyon ni Sanji ngayon. Pinaghirapan niya yan. Mukhang maganda. Pero sa totoo lang, nasa bingit siya ng panganib. Isang maling galaw lang, mahuhulog siya. Ako lang ang makakatulong sa kanyang manatiling matatag. Naramdaman kong nanlalamig ang mga kamay at paa ko. Naalala ko ang bawat paggamot ko sa mga sugat ni Liu Ruyan. Ang mga sugat na nakakapanghina. Pinigilan ko ang kaba sa dibdib ko, pilit na ngumiti. Young Master Je, nag-aalala lang po kayo ng sobra. Wala po talaga kaming relasyon ni Ate Liu. Huwag po kayong mag-alala, bukas na bukas din, aalis na ako. Dahan-dahan niyang inayos. Ang damit niyang walang gusot. Kalmado niyang sinabi sa susunod na 2 araw. Pag-uusapan namin ni Sanji ang tungkol sa mga proyekto. Hindi na kita maihahatid. Ito ba ang utos niya sa akin na umalis na? Ibig sabihin, kailangan kong umalis sa loob ng 2 araw. Napabuntong hininga ako sa isip ko. Pero nakangiti pa rin ako. Pagbalik nakatayo ako sa sulok, pinagmamasdan si Liu Ruyan. Habang kinukuha ang mikropono mula sa host. Maliwanag ang mga mata niya. Parang reyna sa dilim ng gabi. Mayabang, matapang at nangingibabaw. Ang boses niya ay matatag. Hindi nagmamadali. May tindig ng isang pinuno. Hindi tulad ng Ate Liu sa bahay na banayad. Siguro, ito talaga ang tunay niyang pagkatao. Hindi ko na hinintay matapos ang nagpaalam na ako sa boss ko at umalis. Salamat kay Young Master Je. Hindi na rin siya gaanong nagtanong. Maaga akong umuwi. Mga 8:00 ng gabi ako nakauwi. Si Ruyan, 10:00 na umuwi. Halos 11:00 na kami kumain. Mukhang maganda ang mood niya ngayon. Kumakanta pa habang nagluluto. Isang normal na hapunan. Pagkatapos kumain, nanood pa kami ng sihi. Siya, nakaupo sa sofa, nakikinig sa mga reklamo ko tungkol sa mga tao. At ang itsura niya sa entablado kanina na mayabang at nangingibabaw. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Hanggang sa naging itsura na ni Liu Sanji. Tumayo ako at nag-inat. Hindi na maaga. Matutulog na ako. May pasok pa ako bukas. Matulog ka na rin ng maaga. Esan. Pinatay niya ang sisi at tumayo na rin. Good night. Umiti ako. Sumagot siya, good night. Kinabukasan, paggising ko, wala na siya. May almusal na nakahain sa mesa. At isang cartoon sticker. Magbu-business trip ako ng 2 araw. Yung pagkain para sa 2 araw, niluto ko na at inilagay sa ref. Initin mo na lang. Pagbalik ko, ipagluluto ulit kita ng masarap. Kinakain ko ang pamilyar na almusal. Pero halo-halo ang nararamdaman ko. Pagkatapos mag-almusal, nagsimula na akong mag-empek. Buti na lang, yung mga inempek ko dati, hindi ko pa lahat na ilabas. Wala pang 2 oras, halos tapos na ako. Dumating si Lin Ruan-Ruan. Pagpasok niya, kinuha niya ang maleta ko. May halong pag-aatubili. Hatid na kita, ha? Sa daan, kumakain ako ng lollipop. Bakit ka na parito? Nang marinig niya ang sinabi ko. Tumahimik siya sandali, tapos walang ganang sumagot, pinapunta ako ni Mama. Kahapon, pumunta si Jining sa bahay. Ah, kaya pala. Saan ka pupunta? Ang galing na tanong. Iniisip ko, baka sa Jiangnan. Matagal nang gusto ni Lola na puntahan ko siya doon. Ngayon, may oras na ako. Pagdating mo doon, tawagan mo ako. Nakatuon siya sa pagmamaneho, hindi man lang ako tiningnan.
Ang sungit talaga. Ng batang to. Hinaplos ko ang ulo niya. Alagaan mong mabuti si mama. Hindi ako inaalagaan ng mga magulang ko. Pero iba si Lin Ruan-Ruan. Masungit pero hindi sinungaling at mabait. Sinamahan niya akong mag-resign sa kumpanya. Inihatid niya ako sa airport. Noong 10 taong gulang ako, naghiwalay ang mga magulang ko. Wala pang 1 taon, pareho na silang bumuo ng bagong pamilya. Lumaki ako sa lola ko. Napakabait sa akin ni lola. Iniwan ko siya noong high school ako. 10 taon kaming hindi nagkita. Sa Jiangnan, kasama ko siyang namuhay. Napakabait ni lola. Mas maalaga pa nga kaysa kay Ate Liu. Pero parang may kulang. Yung kapag kumakain ng ice cream, walang makakashare. Yung kapag nanonood ng TV, walang makakatsismisan. Yung kapag sumweldo, walang makakasama sa selebrasyon. Yung relo na hindi ko na naibigay. Nakahanap ako ng bagong trabaho. Assistant pa rin. Babae ang boss ko. Mabait siya sa akin. Lumipas ang mga araw ng ganito. Payapa, ayos lang din naman. 2 beses dumalaw si Lin Ruan-Ruan. Noong una, sinabi niya sa akin na hinahanap daw ako ni Liu Ruyan. Alam na raw niyang nasa Jiangnan ako. Noong pangalawa, sinabi niya sa akin. Naglabas daw ng public statement si Liu Ruyan. Wala raw silang anumang relasyon ni Jining. Tinanong ko siya kung okay lang si Liu Ruyan. Umiling si Lin Ruan-Ruan. Hindi. Ang Liu Group hindi ganoon kadaling hawakan. Kung pakakasalan niya si Jining, lahat ng problema malulutas. Mapait akong umiti. Kapag kinasal na sila, pakisabi na lang na sorry ako. Tumingin sa akin si Lin Ruan-Ruan. Unti-unting dumilim ang mukha niya. Sabi ni Lola, matanda na raw ako. Panahon na para mag-asawa. Kung saan-saan niya ako hinahanapan ng mga babae. Araw-araw akong kinukulit na makipag-blind date. Iwas ako ng iwas. Talagang hindi ko na matanggihan. Pagkatapos ng trabaho, sabi ng boss ko, ililibre raw niya kaming kumain. Magalang akong tumanggi. Pasensya na po, Leslie, may gagawin pa po ako sa bahay. Hindi na po ako sasama. Kayo na lang po. Nag-aalalang nagtanong si Leslie, may problema ba sa bahay niyo? Kailangan mo ba ng tulong? Mabilis akong nagpaliwanag, wala naman po. Blind date lang po na inayos ng pamilya ko. Hindi ko na po matanggihan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero parang may ibang kahulugan ang sinabi ni Leslie. Ang blind date ay sa bahay ng lola ng kapitbahay namin. Ang ka-blind date ko ay ang apo niya. Isang government employee. Sa isang ahensya ng gobyerno nagtatrabaho. Ang lola ko at ang lola niya parehong nasiyahan. Kumain kami ng sabay-sabay. Tapos pinilit na kaming lumabas para mamasyal. Hindi ako tumanggi. Abril sa Jiangnan. May amoy ng bulaklak ng apricot sa hangin. Dumarating at umaalis kasama ng hangin. Nag-uusap kami, minsan may sense, minsan wala. Pero masasabing nagkakasundo naman kami. May isang tea house sa malapit. Madalas may mga taong pumupunta doon para makinig ng musika at uminom ng tsaa. Maalaga niya akong sinalinan ng tsaa. With Chen, ano po ang mga hilig niyo? Mahilig siyang makinig ng musika. Ang paborito niyang kanta ay Daok Siang Rice Fragrance. Mahilig manood ng anime. Ang madalas niyang panoorin ay Tluk Xiao Heizan J. Sa almusal, gusto niya ng xiaolong bao at egg pea. May narinig akong isang malinaw na boses sa likod ko. Hindi ko kailangang lumingon. Huminto ako. Dahan-dahang lumingon at nagkatinginan kami. Anong ginagawa mo dito? Hindi niya ako sinagot. Nagpatuloy siya, mahilig siya sa maanghang. Lalo na sa maanghang na barbecue. Pagkatapos kumain ng maanghang, sumasaya siya. Mahilig siyang mamasyal sa malalaking mall. Napakakuripot niya sa sarili niya. Ayaw niyang bumili ng mamahaling luxury items para sa sarili niya. Pero napakagalante niya sa mga taong malapit sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman kong umakyat lahat ng dugo ko sa ulo ko. Nanghina ako. Nagmamadaling tumayo ang ka-blind date ko. Yumuko para makipagkamay sa kanya. Liu Sanji, kamusta po kayo? Mabuti.
Hindi iniabot ni Liu Ruyan ang kamay niya. Walang ganang sinabi, ano pa ang gusto mong malaman? Panay ang yuko niya para humingi ng tawad. Pasensya na po. Hindi ko po alam ang relasyon niyo ni Miss Chen. Aalis na po ako. Kayo na lang po ang mag-usap. Pagkasabi niyon, mabilis siyang lumabas ng private room. Ang bilis, nakakagulat. Gusto ko ring umalis pero pinigilan ako ni Liu Ruyan. Ayaw mo ba talaga akong makita? Hindi mo ba kayang makasama ako kahit sandali lang? Nanlalamig ang mga kamay at paa ko. Pilit nang umiti. Paano naman yon? Sanji, may kailangan po ba kayo sa akin? Suminghal siya at umupo sa tabi ko. Kumuha ng isang dakot ng buto ng kalabasa at nagsimulang magbala. Umupo ka, samahan mo ako. Napilitan akong umupo. Inabot niya sa akin ang binalatang buto ng kalabasa. Hindi ko kinuha, kaya nanatili siyang ganoon. Walang magawa, iniabot ko ang kamay ko. Dahan-dahan siyang nagsalin ng tsaa. Pinupunasan ang disenyo sa tasa. Yumuko. Kailan ka babalik sa Shangjing? Hindi ako sumagot. Kaya ka ba na parito para itanong yan? Siyempre, hindi. Kung gayon, naparito ka para di. Nawawala ang mahal ko. Naparito ako para hanapin siya. Maayos niyang isinara ang takip ng tasa. Tumingala at tumingin sa akin. Umiwas ako ng tingin. Siya ang Master J, nasa Jiangnan na? Ang asawa ko, Chenzi ang pangalan. Hindi ko alam kung kilala mo siya. Tumayo siya at lumapit sa akin. Yumuko, nakasandal ang mga kamay sa magkabilang gilid ng upuan. Napakaitim ng mga mata niya. May kumikislap na pagka-possessive paminsan-minsan. Mahigit 1 taon kaming nagsama ng mahal ko. Pagkatapos, iniwan niya ako. Lagi akong naghihintay sa bahay para sa kanya. Naghihintay na umuwi siya. Pero mukhang magpapakasal na siya sa iba nang hindi ko alam. Chenzi ang pangalan niya. Sabi niya, makitira raw ako sa kanya. Nag-aral daw siya ng sanda. Poprotektahan niya raw ako. Dahan-dahan niyang itinaas ang baba ko. Medyo abo ang kulay ng mga mata niya, hindi malinaw. Mababa at garalgal na boses. Parang may nakakulong na mabangis na hayop. Kilala mo ba siya? Pakitanong naman sa kanya kung gusto niyang sumama sa akin pa uwi. Nakatitig siya sa akin, napilitang tumingala. Liu Ruyan, ano bang kalokohan to? Kalokohan? Matagal na akong baliw. Alam mo ba kung ano ang naramdaman ko noong masaya akong umuwi tapos wala ka na? Wala na rin ang mga gamit mo. Bakit? Hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Bakit mo ako iniwan? Sinubukan ko siyang itulak. Pero hindi ko siya natulak, bagkus ay nahawakan pa niya ang kamay ko. Huwag ka nang kumawala. Hindi tayo bagay. Hindi pantay ang estado natin sa buhay. Siya ang Master J ang nararapat sa'yo. Nagpumiglas ako. May narinig akong isang mababang tawa mula sa lalamunan niya. Nakakakilabot. Paano ba namang hindi tayo bagay? Pareho tayong may pamilya na parang wala rin. Bagay na bagay tayo, di ba? Tinitingnan ko ang taong araw-araw na pumupunta sa bahay namin. At napapaisip ako ng malalim. Xiaoze, halika rito, tingnan mo. Ang ganda nitong upuang binili ni Xiao Yan, Little Yan, G nickname for Ruyan, para sa akin. Pinilit kong isuot ang tsinelas ko at pumunta sa hardin. Kung walang masamang intensyon, hindi yan magiging ganyan kabait. Pagdating ko sa hardin, nakita kong nakahiga na si Lola sa upuan. Komportableng nagpapaaraw. Nakapikit, winawagayway ang pamaypay na abaka. Chenzi. Si Liu Ruyan, parang humihingi ng papuri, nakatingin sa akin. Maganda, di ba? Mukhang komportable. Tinaasan ko siya ng kilay. Kung gusto mo, maglagay ka rin ng ganyan sa bahay niyo. Kapag wala kang ginagawa, pwede ka ring humiga dyan, magpaaraw, matulog. Lumapit sa akin si Ruyan. Inabutan ako ng isang sanga ng peach blossom. Kaalis lang. Kailan ka aalis? Kalahating buwan na siyang nandito. Hindi ba siya pumapasok sa trabaho? Sasama ka ba sa akin? Niyakap niya ako mula sa likod. Ipinatong ang ulo niya sa balikat ko. Sumagot ako ng hindi sigurado, hindi ko pa napag-isipan.
Hindi siya gumalaw, umiti ng banayad. Kung gusto mo ang Jayangnan, pwede kitang samahan dito sa Jayangnan habang buhay. Kung nasaan ka, nandoon din ako. Kumindat ako. Pabulong na nagtanong, bakit mo ako nagustuhan? Umiti siya ng bahagya, nag-isip. Nakalimutan ko na. Maya-maya, umiti siya ulit. Mula pagkabata, hindi ko naranasan ang pakiramdam ng pagkakaroon ng tahanan. Nang ipanganak ako, namatay ang nanay ko. Walang tunay na nagmamalasakit sa akin. Ang panganay kong kapatid na lalaki at pangalawang kapatid na babae ay mga anak sa labas ng tatay ko. Mula pagkabata, ayaw na nila sa akin. Lagi nila akong pinagdidiskitahan. Ang panganay kong kapatid, gusto pa akong patayin. Kahit hindi ganoon kasama ang pangalawang kapatid ko, ayaw rin naman niyang mapabuti ako. Ang tatay ko, nanonood lang sa malayo. Hinahayaan lang ang mga ginagawa nila. Mapait akong umiti. Sabi nila ang tahanan daw ay isang kanlungan. Puro kalokohan. Lumipat ako. Nagrenta ako ng sarili kong kwarto. Sabi ng landlord, ang kasama ko raw sa apartment ay isang mabait na lalaki. Hindi rin daw maganda ang relasyon niya sa pamilya niya. Masasabi ko lang may konting pagkakatulad kami. Pero hindi gaanon. Hindi pa ako nakakita. Nang lalaking unang pagkikita pa lang, tsinelas na agad ang ibibigay. Kahit nakailangan ko talaga ng tsinelas. Ayos lang, tinanggap ko. Mahilig siyang manood ng anime habang kumakain. At nagsha-share pa siya sa akin ng mga opinyon niya. Bakit kaya puro take-out ang kinakain niya? Hindi kaya siya marunong magluto? Kung gayon, ipagluluto ko siya. Sumweldo siya, sabi niya ililibre niya akong mamasyal. Ang pamamasyal na sinasabi niya ay ang pagpunta sa malalaking mall. Isang lalaki, mahilig mamasyal sa mall. Nagustuhan niya ang isang suite. Mahigit 1,000. Ang ganda sa kanya. Hindi niya binili, sabi niya masyadong mahal. Pero pagkatapos, binigyan niya ako ng isang damit na nagkakahalaga ng mahigit 900. Ang sarap kasama niya. Hindi ko pa naranasan ang ganitong buhay. Kahit gaano pa ako kagabi umuwi. Laging may ilaw na nakasindi para sa akin. Hinarang ako ng mga tao. Mga tauhan ng panganay kong kapatid. Madalas nila akong guluhin. Naawa sa akin si Chenze. Sabi pa niya, poprotektahan niya raw ako. Gumamit ako ng konting drama. Maganda ang epekto. Ang panganay kong kapatid talaga namang abusado. Gusto pa niyang galawin si Xiaoze. Walang pwedeng. Manakit sa kanya. Kapag hindi ako nagagalit, akala niya pusa lang ako. Pagkatapos kong makuha ang Liu family, balak ko sanang magtapat kay Xiaoze. Pero hindi pa ako nakakahanap ng tamang pagkakataon, nalaman na niya. Si Jining ang inayos ng tatay ko para ipakasal sa akin. Ang tatay ko talaga namang mana sa panganay kong kapatid. Parehong abusado. Pinaalis si Xiaoze. Hindi ba't dahil lang sa siya ang yaong master ng Ji family? Ang paghihiganti ng isang disenteng tao, kahit abutin pa ng 10 taon, ay hindi huli. Hindi ako disenteng tao. Kalahating taon, sapat na. Pagkatapos kong ayusin ang lahat ng hadlang, ang Xiaoze ko ay uwi na. Ang Jayangnan ay isang magandang lugar. Masaya siyang nakatira kasama ang lola niya. Sapat na iyon. Sinabi sa akin ni Linke, malamang linruan-ruan, na nakipag-blind date daw siya. Sa opisina, nanginginig ako sa galit. Maghanda ng private plane, lilipad tayo papuntang Jayangnan. Hindi ko papayagang may umagaw sa kanya. Ang bahay namin ay nilinis ko ng maayos. Hinihintay ko na lang ang pagbabalik ng lalaking may-ari nito. Tala-arawan ni Ruyan. Alam ko noon pa na walang may gusto sa akin sa pamilya. Namatay ang nanay ko noong araw na ipinanganak ako. Nahirapan siya sa panganganak. Sabi ng mga matatanda sa pamilya, arranged marriage lang daw ang mga magulang ko. Walang pagmamahal. May ibang gusto ang tatay ko. Ang panganay kong kapatid na lalaki at babae, kasama ang aking madrasta, ay madalas akong inaapi. Kung hindi ako prinotektahan ni Lolo, hindi ko alam kung makakaabot pa ako sa hustong gulang.
Ibinigay sa akin ni Lolo ang lahat ng shares na pag-aari niya. Bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin, Xiaoyan, hanggang dito na lang kita kayang protektahan ni Lolo. Ang daan sa hinaharap, kailangan mo ng tahakin ng mag-isa. Nawala sa akin si Lolo noong ako 18 taong gulang. Nag-aral ako sa ibang bansa at tinapos ang aking pag-aaral sa pinakamabilis na panahon. Pagka-uwi ko sa bansa, bumalik ako sa bahay na iyon, ngunit matagal nang wala na akong puwang doon. Ang panganay kong kapatid na lalaki ay ilang beses nagtangkang patayin ako. Ang aking pangalawang kapatid na babae, bagamat hindi kasing sama niya, ay ayaw ring guminhawa ang aking buhay. Si tatay ay parang nagmamasid lang mula sa malayo, hinahayaan ang kanilang mga kalokohan. Napangisi ako ng mapait. Sinasabi nilang ang tahanan ay isang ligtas na kanlungan, puro kasinungalingan. Kaya umalis ako at nagrenta ng sarili kong apartment. Narinig ko mula sa may-ari ng apartment na ang kasama ko raw sa upa ay isang mabuting lalaki na hindi rin maganda ang ugnayan sa kanyang pamilya. Masasabi kong may kaunting pagkakataon pero hindi gaanong malaki. Sino ba namang mag-aakala na sa unang pagkikita ay bibigyan ako ng tsinelas ng isang lalaki? Bagamat kailangan ko talaga ng tsinelas noon. Hindi naman masama kaya tinanggap ko na. Gustong-gusto niyang manood ng anime habang kumakain at ibinabahagi pa sa akin ang kanyang mga saloobin. Bakit kaya puro take-out ang kinakain niya? Hindi kaya siya marunong magluto? Kung gayon, ipagluluto ko siya. Nang sumahod siya, sinabi niyang ililibre niya akong lumabas para magsaya. Ang isaya na sinasabi niya ay ang pamamasyal lang sa malalaking mall. Isang lalaki, mahilig palang maglibot sa mall. May nagustuhan siyang isang suite, mahigit 1,000 ang halaga, at napakaganda niyon sa kanya. Hindi niya binili, sabi niya masyadong mahal. Pero pagkaraan, binigyan niya ako ng isang polo shirt na nagkakahalaga ng mahigit 900. Napaka-komportable talagang kasama siya. Hindi ko pa naranasan ang ganitong buhay. Kahit gaano pa ako kagabi umuwi, laging may ilaw na nakasindi para sa akin. May humarang sa akin, mga tauhan ng aking panganay na kapatid. Madalas silang dumating para guluhin ako. Naawa sa akin si Chenze. Sinabi pa niya na poprotektahan niya ako mula noon. Ginamit ko ang kipaawa epek at maganda naman ang naging resulta. Talagang walang kahihiyan ang panganay kong kapatid, nagtangka pa siyang saktan si Xiaoze. Walang sinumang maaaring manakit sa kanya. Akala yata nila, dahil hindi ako kumikibo, isa lang akong maamong pusa. Matapos kong makuha ang kontrol sa pamilya Liu, balak ko sanang humanap ng pagkakataon para magtapat kay Xiaoze. Ngunit bago pa ako makahanap ng tamang tiempo, natuklasan na niya. Si Jining ang taong ipinagkasundo sa akin ng aking ama para sa isang alyansang kasal. Ang aking ama, tunay ngang mag-ama sila ng panganay kong kapatid, parehong walang kahihiyan. Pinaalis niya si Xiaoze, hindi ba't dahil lang sa pagiging young master ng pamilya niya? Ang paghihiganti ng isang disenteng tao, kahit abutin pa ng 10 taon, ay hindi huli. Ngunit hindi ako isang gentleman. Kalahating taon ay sapat na. Kapag naalis ko na ang lahat ng hadlang, uwi rin ang aking Xiaoze. Ang Jiangnan ay isang magandang lugar. Masaya siyang nakatira kasama ang lola niya. Sapat na iyon. Sinabi sa akin ni Lin Ruan-Ruan na nakipag-blind date siya. Sa opisina, nanginginig ako sa galit. Ayos. Ihanda ang private jet, lilipad patungong Jiangnan. Hindi ko papayagang may umagaw sa kanya. Ang aming tahanan, ang tahanan namin ni Xiaoze, ay nilinis kong mabuti. Hinihintay ko na lang ang pagbabalik niya, ang Panginoon ng tahanang ito.